Kita nyo mga kapatid, pag-usapan natin yung attitude. Pinag-usapan natin yung power. Walang nagawang mabuti sa buhay mga minamahal ng tao. Yung mga kapangyarihan na ito po ay punong-puno ng pride. Simula King Pharaoh hanggang sa mga binanggit kong mga prominenteng tao. Lahat sila mga minamahal, inignore nila ang pangalan ng mahalabang noon. Lahat sila mga kapatid ko, puro kabiguan ang kanilang tinamasa. Ngayon pinag-uusapan natin ang attitude. Ang sabi ng Pariseo, mga kapatid ko, O Diyos, ako'y nagbabasalamat sabagat hindi ako katulad ng kapatid kong yun. Ako'y nagpapasalamat sabagat pinagpala mo ako, mahal na Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sabagat ako'y nakakaganap na yung banal na kalooban. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hindi ako katulad ng kapatid kong yun. Pero sa balagay nyo, sa prayer niyo, kinalugdan kayo ng mahal na Panginoon. Hindi po, mga kapatid. Sabagat ang sabi po ng Bible, mga minamahal, ang gusto ng mahal na Panginoon na humaharap sa kanyang banal na sambahan, yung punong-puno ng pagpapakumbaba ang ating mga puso. Ayaw na mahal na Panginoon yung pride. Ayaw na mahal na Panginoon, mga minamahal, yung mga bagay na gusto mo kinikilala ka dahil ikaw ay meron. Ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ipinagkatiwala ko sa iyo ang sabi niya, silver is mine and gold is mine. Akin yan, ang sabi ng mahal na Panginoon, ipinagkatiwala ko sa iyo. Kaya ipinagkatiwala sa iyo na mahal na Panginoon upang i-charity mo sa iyong mga kapatid kapag meron ka. Ang sabi niya mga kapatid ko, merong pag-asa, pananampalataya, pag-ibig. Ang pinakadagilara mga kapatid ko, yung pag-ibig sa English, charity. Kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng pagpapala ng mahal na Panginoon, huwag kang mang-aargabyado ng kapatid mo sa pananampalataya. Alam niyo mga minamahal, pinag-aaralan natin ito sabagat ang mga bagay kasi kung minsan dumarating din mga kapatid ko yung sa buhay natin, na kung minsan mga kapatid ko, siyempre hindi natin naiiwasan. Kaya ito'y inuulit-ulit lang natin. Kaya mga minamahal, sabi ng Pariseong to, tumatayo pa sa pulpito ito mga kapatid. Itong Pariseong to, may duty ba siya sa kanilang church noong panahon na yon? Nananalangin siya ng punong-puno ng pride. Yung kanyang ugali, mga kapatid ko, hindi marunong magpakumbaba. Minamaliit niya yung kanyang kapatid. Minamaliit niya, mga kapatid ko, yung isang tinawag ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sabi po ng Bible, sa pagharap-harap ng bawat isa sa atin, sa sambahan ng mahal na Panginoon, magpakita tayo ng tunay na pagmamahalan. Tunay na pag-ibig. Alam natin, mga minamahal, ang kapatid mo ay nasa trials, at ikaw ay kasalukuyang pinagpapala ng mahal na Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig sa Kanya. Kung meron kang magagawa, mga minamahal, may tutulong na ito'y kalulugdan ng mahal na Panginoon, gawin mo sapagkat ang mahal na Panginoon ay nalulugod. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Ang ating beloved parents in the Lord, alam niyo po, no, mga minamahal, di ba? Lagi siyang pumupunta sa Lunak, Brother Dan, di ba? Dito sila lagi nag-stay. Kasi may rest house sila dito sa Lunak noon. Yung may ginawa kami, pinipintura noon na rest house. Alam niyo, ang ating beloved parents in the Lord, hindi namimiling kausap. Kapag lumalabas sila, mga minamahal, kahit sino na lang kinakausap nila. Pero sila po, mga minamahal, ay parents in the Lord natin. Nakikita natin sa kanila ang isang halimbawa na hindi sila nagtatangi ng kausap. Hindi nila pinipili yung kanilang mga kausap kung sila man po, mga kapatid, ay ginagamit sa gawain ng malabangon sa larangan ng financial, material, hindi po. Bakit? Kasi mga minamahal, tunay po ang ating beloved parents in the Lord ay binigyan ng tunay na karunungan ng mahal na Panginoon. Ang bawat kaluluwa na bunga ng kanyang panalangin, pantay-pantay niyang tinatrato yan. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, kung minsan nagkakaroon tayo ng problema sa mga pag-uugali ng mga Kristiyano, lahat tayo walang exempted dyan. Pinag-uusapan lang natin ito, mga minamahal. Kasi mga kapatid, aminin natin kung hindi, nagkakaroon tayo ng division kung minsan mga kapatid. Dahil sa pride. Minsan mga minamahal, nagkakaroon ng question ng isang kapatid mo sa pananampalataya, nang dahil mga minamahal sa ipinapakita natin sa kanila. Pero ang katotohanan ng mga minamahal, yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng mahal na Panginoon na pagpapalang katulad ni Pharaoh, katulad ng mga binanggit ko sa inyo mga minamahal na mga prominenteng tao, hindi nila ginamit mga minamahal sa pagtulong mga kapatid ko sa kanilang mga kababayan. Ito po mga minamahal, ginamit nila upang hindi kilalanin ng mahal na Panginoon. Hindi ko kilala ang Diyos mo, Moses.
Ang sabi ni Marilyn Monroe, hindi ko kilala ang Diyos mo. Sikat kami kay Jesus. Kahit ang Diyos hindi niya kayang gibain nito. Kahit ang Diyos hindi niya ako pwedeng pababain sa aking pwesto. Lahat sila mga kapatid ko, puro bigo. Puro mga minamahal, kasawian ang nangyari sa kanila. Kaya mga minamahal, lahat tayo may pride. Pero tandaan nyo mga minamahal, kahit na may pride tayo, kaya nating apakan ng pride. Pangingibabawan natin yung pusong mapagpakumbaba. Ngayon, pag-usapan natin yung wealth, mga kapatid. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 19, versikulo 16-24 hanggang 24. Ito po sa Ebanghelyo ni Mateo, ang kabanata ay 19 at ang talata ay 16 hanggang 24. Ito po sinasabi. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y pumaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, Bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, Alin? At sinabi ni Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, At ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, Kung ibig mong maging sakdal, umayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig ng binata ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. 24, At muling sinabi ko sa inyo, magaan sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Palakpakan po Praise the natin Lord. ang ating pinakamamahalabang doon. Everybody say, praise the Lord. Alam nyo mga minamahal, ang talatang to, lagi nating naririnig yan. Lagi nating naririnig mga kabadigo sa mga iba't ibang mga ngaral. Di ba? Sa mga tumatayo sa pulpito. Pero bakit mga minamahal, kung minsan mga kabadigo, nasusuway pa natin yung mga ganitong uri mga minamahal, makaugali ng binatang ito. Ang sabi niya, mabuting guro, sabi niya, anong gagawin ko? Ang pinag-uusapan dito mga kabadigo, yung kaligtasan. Ang pinag-uusapan niya rito, nung siya'y magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang sabi, anong gagawin ko para ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Alam niyo, ang sabi ng mahalabang doon, ibigay mo yung kapwa. Lahat na ng utos, sinabi na ng mahalabang doon. Ano sabi po ng binatang mayaman, mahalabang doon? Simula nang ako'y children's choir. Hanggang sa ako ngayon ay finest na at ngayon ako'y tumatayo na sa pulpito. Ginanap ko na ang lahat ng kalooban mo, ano pang kulang sa akin? Nagkita ng mahalabang noon. Dahil sa nagkita ng mahalabang noon, talagang gifted ka mga kabadigo sa tungkulin mo sa church. Pinagkalooban ka ng mahalabang noon ng mga pagpapala. Pinagkalooban ka ng mahalabang noon ng mga kayamanan sa sanlibutan, dito sa lubang ito. Pinagkatiwala sa iyo ng mahalabang noon. Ngayon, tinanong mo ang mahalabang noon, ano ang mabuting bagay na gagawin ko para ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Ginawa ko na ang lahat ng bagay na simula sa aking pagkabata. Nakita ng mahalabang doon, meron siyang importante sa kanyang buhay. Yung kanyang mga pera. Yung kanyang mga material. Ang sabi ng mahalabang noon, kung nais mong maging sakdal, kung gusto mong magmana ng buhay na walang hanggan, ginagawa ngayon yung chapel natin. Tumulong ka. Yung sobra mong pagpapala, ibahagi mo sa sambahan ng mahalabang noon. Siyempre, mga kapatid ko, nangihinayang ka. Siyempre, tatalikod ka, mga kapatid. Hindi mo pakikinggan, mga kapatid. Bakit? Kasi mga minamahal, pride of life. Ayaw mong mabawas yung pagpapala, mga kapatid ko, na ipinagkatiwala sa iyo ng mahalabang noon.
Pero ang hindi mo alam mga kapatid, dahil sa una pinagkatiwala yan sa iyo na mahalabang noon at ginamit mo yan mga kapatid ko sa tunay mga kapatid ko na pagtulong sa gawain ng mahalabang noon, lalo kang pagpapalain ng mahalabang noon. Lalo kang pagkakatiwalaan ng mahalabang noon. Kaya alam mga kapatid ko, hinahadlangan tayo ng pride. Kasi importante sa atin ang pera. Bago na ako bumili ng semento, bago na ako bumili ng graba, bago na ako bumili ng buhangin, bibili na ako ng paborito kong cellphone. Bibili na ako ng sarili kong gadget na paborito ko. Pinag-ipunan ko ito. Alam niyo mga minamahal, kung ang pera mo na pinangahawakan ngayon mga minamahal, ibinili mo na cellphone, wala na yung balik mga kapatid. Pero yung mga kapatid ko, kapag yan ay binigay mo sa gawain na mahalabang no, maraming balik yan mga kapatid. Yan ang katotohanan. Kaya kung minsan mga minamahal, tinatalo lang tayo ng pride. Tinatalo lang tayo mga kapatid ko, kung minsan mga minamahal, lahat tayo mga kapatid ko ay nagbibigay ng importansya sa mga tinatangkilik natin. Meron akong kwento sa inyo mga kapatid ko bago tayo magtapos. Ilustrasyon lang ito mga kapatid ko. Isang mayaman mga minamahal. Siya po ay kilala mga kapatid ko sa buong Europe. Siya po ay successful mga kapatid ko sa kanyang mga negosyo. Siya po mga minamahal ay kilala mga kapatid ko sa larangan ng business. Dumating yung panahon mga kapatid, siya po ay nagkaroon ng karamdaman. Yung kanyang karamdaman, mga minamahal, tinustusan niya ng maraming salapi. Nagpalibat-libat siya ng bansa, mga minamahal, upang ipagamot yung kanyang karamdaman. Pero dumating yung panahon, alam niyo po, ginupo siya, mga minamahal, ang kanyang karamdaman. Habang siya nabubulay-bulay, mga kapatid ko, sa kanyang higaan, ang sabi niya, ako ay may matibay na pangalan sa lipunan. Ako ay kilala sa larangan ng business. Ako ay kilala sa larangan po ng iba't ibang uri mga minamahal ng usapin patungkol sa pinansyal. Pero bagay ngayon, nararanasan ko ang ganitong kalagayan. Hanggang sa po mga minamahal ay iginupo ng kanyang karamdaman, hanggang sa po mga minamahal ay inaagawan na po ng kamatayan. Habang siya po ay nakahiga, maraming beses mga minamahal na siya po ay nagbulay-bulay sa kanyang isip, sa kanyang puso. Lagi siyang umiiyak. Alam niyo po, yung huling habili niya sa kanyang asawa, ang sabi niya, sa aking pagkamatay, ang sabi niya, mahal ko, sabi niya, sa aking pagkamatay, ilabas mo yung aking 2 kamay sa ataol. Nagtaka ang kanyang asawa, bakit mga kapatid? Bakit nagtataka ang kanyang asawa na sa pagkamatay ng mayaman na ito, ng milyonaryong ito, ilalabas yung kanyang 2 kamay? Ano ang ibig sabihin noon? Pero dahil mga kapatid ko, ito po ang habilin mga minamahal, ginawa ng kanyang mahal na asawa. Nung siya na po mga minamahal ay nakaburol na. Pumunta yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga kasosyo sa negosyo, yung lahat mga minamahal na kanyang mga amigo at amiga mga kapatid. Nung sila po'y dumalaw sa kanyang himlayan mga minamahal, nakita nila at napansin. Doon sa kanyang ataol, mga minamahal, nakalabas yung kanyang 2 kamay. Nagtanong ngayon, mga minamahal, yung kanyang mga mayayaman na kaibigan, yung mayayaman na kanyang mga partner sa kanyang negosyo. Tinanong mga kapatid ko yung kanyang asawa, bakit nakalabas ang 2 kamay? Alam niyo po yung ibig sabihin nun? Sino na po nakakaalam mga kapatid? Wala pa? Alam niyo po ang ibig sabihin nun? Kaya inilabas niya yung kanyang 2 kamay. Ipinakikita niya mga kapatid ko sa kanyang mga kaibigan na mayayaman. Gaano ka bang kayaman sa mundong ito? Sa pagkamatay mo, wala kang dadalhin na kayamanan. Kung paano kang lumitaw mga minamahal sa lupang hubad mga kapatid, uuwi ka rin na hubad na hindi mo madadala ang kayamanan mo. Bakit ka pa mga kapatid ko magkakaroon ng pride sa sarili mo? Kung halimbawa, pinagkatiwala lang sa iyo na mahalabang noon ang isang munting pagpapala na ipinagkaloob sa iyo upang ikaw ay patuloy na magpagamit sa gawain ng mahalabang noon sa pamagitan ng pagbibigay. Alam niyo po mga minamahal, ang kayamanan ng sanlibutan mga kapatid ko, ito po mga kapatid ko, natutunaw yan. Nawawala yan. Pero tandaan niyo, ang sabi ng binatang mayaman mga minamahal, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Ginanap ko na ang lahat ng bagay na ito, mahal na Panginoon, ano pa ang kulang? Kasi gusto ko talaga sureball ako, magmamana ng buhay na walang hanggan. Pero nung sinabi ng mahal na Panginoon, ibenta mo yung pag-aari.
Sinubukan lang siya ng mahalabang doon. Ipamigay mo siya sa mga dukha. Bumalik ka sa akin. At ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Anong ginawa niya mga minamahal? Tinalikuran niya. Maraming mga Kristiyano, mga kabadigo, mga ganun. Simula nang sila po mga minamahal ay nagkaroon ng kayamanan sa sanglibutan. Mas binigyan nila mga minamahal ang pera, mas binigyan nila ng halaga mga kabatid, yung material na bagay kaysa sa mahalabang doon. Dati mga minamahal, 3 times a week dumadalo sa gawain ng mahalabang doon. Pero ngayon mga minamahal, laging busy. Kahit linggo, laging busy mga kapatid. Yung pride mga minamahal sa kanilang sarili mga minamahal, pinangibabawan na ng sanlibutan. Kaya mga minamahal, ang sabi ng Bible, dito po sa last verse mga kapatid, 1 Timothy chapter 6 verse 17. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 17, ito po sinasabi, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Alam niyo mga kapatid, ang sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 17, pagbilinan mo mga kapatid ko yung mga mayayaman. Lalong-lalo na sa mga Kristiyanong mayayaman. Na huwag silang magsipagnasa sa kanilang mga kayamanan, kundi mag-ipon sila ng kayamanan sa langit. Kasi alam niyo po mga kapatid, stranger na lang tayo dito. Kaya lang po tayo pinagpala sa material na bagay upang kayo magpatuloy na magpagamit sa gawain ng mahalabang noon. Patuloy kayong tumulong sa gawain ng mahalabang noon. Iyan po mga minamalang kahulugan, mga minamalang sinasabi po ng Bible. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, huwag sa kayamanan ng sanlibutan. Tingnan niyo po mga minamahal, yung kasaysayan ni Pero hanggang sa panahon po mga minamahal ng millennial mga kapatid. Ganyan po ang tao. Ngayon, tingnan mo sa politiko, sa Senado, sa Kongreso. Anong pinagtatalunan nila mga kapatid ko? Pera. Wala nang puwang salita ng mahalabang doon sa kanila. Dahil sa kanilang pride. Sila po nagpaparatangan mga kapatid ko, parang sila malilinis mga kapatid ko ng kanilang mga budhi. Pero ang sabi ng Bible, kayong mga tinawag na mahalabang doon, kung kayo'y pinagkatiwalaan ng pagpapala ng mahalabang doon, huwag kayong magkakaroon ng pride. Patuloy kayong mga minamahal, magpakumbaba mga kapatid, makipagkapwa-tao, makipagkapwa, kapananampalataya. Iyan man po, ano man po yung kalagayan sa buhay mga minamahal, huwag mong itataas ang sarili mo mga minamahal, ipantay mo ang iyong sarili sa kanya mga kapatid ko, sabagat yan ang kinalulugdan ng mahalabang noon. Kaya mga kapatid ko, kumisan, napakahirap makamit ang blessing ng mahalabang noon. Kasi kumisan mga kapatid ko, umahad lang sa ating pride, power, wealth, at yung attitude mga kapatid. Kaya mga minamahal, sana sa maikling pinag-aralan natin na ito mga kapatid ko, sana nawa, nakakuha tayo ng aral sa mahalabang noon. At nawa mga kapatid, yung mga may tinatanggap na pagpapala ngayon, kung ito man po ay sobra-sobra, inilalaan mo mga minamahal, doon sa bang sarili mong mga interes mga kapatid, gusto mong bumili ng cellphone, bumili ng iba't ibang bagay mga minamahal para sa iyong sarili, magpray ka sa mahalabang noon. Saan ko gagamitin ng pagpapalang binigay mo sa akin? Ibibili ko ba ng cellphone? O bibili ako mga mahalabang noon ng 10 semento. Kapag bumili ka ng semento, mga kapatid ko, 10 semento sa church na mahalabang noon, hindi lang cellphone ang ibibigay sa iyo na mahalabang noon. Bibigyan ka pa ng case ng cellphone. Bibigyan ka pa ng charger. Bibigyan ka pa ng iba't ibang uri, mga minamahal, ng karagdagang pampaganda ng cellphone mo. Unahin mo lang ang mahalabang noon. Huwag pa irali ng pride. Tsaka mga kapatid ko, kapag nakikita natin yung kapatid natin, naglalakad, mga kapatid, huwag lang natin mga kapatid ko dinadaanan, kahit man lang sana businaan natin para pagbati. Kasi mga kapatid ko, meron po nag-open sa amin ng ganun. Kaya mga kapatid ko, isa sa mga pride yan, mga minamahal. Kasi nakita mo kasi naglalakad, alam mo, hindi mo kauri, kaya hindi mo pinansin. Pero ayaw yan ng mahalabang noon. Gusto na mahalabang noon, lahat kayo pantay-pantay, nagmamahalan, nag-iibigan. Palakpakan natin ang mahalabang noon. Naunawaan niyo mga minamahal,